Kabanata 6,161. Nakakahiya namang bumisita sa police station. Maaapektuhan din ang schedule natin. Ngunit kung ang bata ay mula sa nangungunang 10 pamilya o ang 5 nakatagong pamilya, hindi niya magagawang magdulot ng higit pang gulo sa atin kapag naglagay tayo ng sapat na harapan. Baka mag-alaw pa natin siya at humingi ng tawad sa nangyari. That way, we'd get closer to a prominent figure than we might think. Bumuga ng usok si Leighton Xavier. Pero, paano kung dumilang siya na nagpapakita? Tanong ni Carmen Leighton na naghihiganti. Sumulyap si Leighton kay Carmen. Kung ganoon ang kaso, syempre, babalikan natin ang ating paghihiganti. Makukulong ka ng 1 oras. Bakit hindi mo siya ikulong magpakailanman bilang payback? Tandaan, gamitin ang iyong ulo kapag nagsasalita ka sa susunod. Ito ay isang mahalagang sandali upang maluklok sa trono. Maging maingat. Naiintindihan mo ba? Bahagyang tumanggo si Carmen habang walang humpay na ipinapakita sa kanyang mga mata ang pagnanasa sa paghihiganti. Habang nag-uusap ang dalawa, nakalimutan na ni Harvey ang lahat ng nangyari. Nag-text siya kina Mandy Zimmer at Cynthia Zimmer bago lumipad ang eroplano. Makalipas ang humigit kumulang 3 oras, dumating ang eroplano sa Walls Ing International Airport. Sa halip na gamitin ang VIP passageway, sinundan ni Harvey ang mga tao palabas ng main hall nang muli niyang binuksan ang kanyang telepono. May 2 hindi pa nababasang text. May video recording si Cynthia na medyo nakayuko siya. Kailangan niyang magulat sa kanyang mga tauhan ng pelikula sa loob ng 2 araw, kaya hindi niya makuha mismo si Harvey. Sa kabilang banda, sinabi lang ni Mandy kay Harvey na may darating na driver para sa kanya. Inisip ni Harvey ang sitwasyon na may kakaibang ekspresyon bago text si Yvonne Xavier. Pagkatapos ay dumating sa parking lot gaya ng itinuro ni Mandy. Isang itim na Maybach ang nakabukas ang mga ilaw nito. Isang lalaking naka-black suit ang nakasandal sa gilid ng sasakyan habang nag-scroll sa phone niya. Ang nakakabinging tunog ng isang video ay naririnig kahit sa malayo. Tiningnan ni Harvey ang plaka bago humakbang. Hi! Sinukat ng driver si Harvey bago pumulupot ang mga labi. Ikaw ang sinabi sa akin ng kumpanya na sunduin. May problema sa concierge department ng kumpanya. What's with them sending a high-class car for a random nobody like this? They're insane. Walang balak na itago ang mga ito ng driver. Natural, hindi na siya nasiyahan sa pagsundo kay Harvey noong una. Ang kanyang nameplate na nakalagay ay Orly. Driver siya ng kumpanya ng pamilya Jean. Dahil ang kanyang kapatid na babae ay nagpakasal sa isang kamag-anak ng pamilya Jean, ang kanyang katayuan sa departamento ng concierge ay tila maganda rin. Normally speaking, dahil kadalasan ay hindi na niya kailangang magtrabaho, iikot lang niya ang Maybach para makipag-ugnay sa mga babae. Nakipag-date siya sa isang magandang hostess dahil weekend iyon. Pero sinabihan siya ng manager niya na sunduin siya sa airport bago pa man siya dumating. Nagalit siya sa biglaang tawag pero dahil naisip niya na may susunduin siyang hindi pangkaraniwang tao. At gayon pa man, ito ay mukhang sporlukong country bumpkin. Ang tiket sa kanyang kamay ay nagpakita pa siya na galing siya sa outskirts. Sino ba itong mahirap na ito? How dare na sirain ang date ko ng ganito? Likas na lumala ang ekspresyon ni Orly. Sinamaan niya ng tingin si Harvey York na parabang isa siyang stinkbug bago nag-video call. Hoy, medyo malilate ako ngayon. Hintayin mo ako ha. Tandaan na linisin mo muna ang sarili mo. Lumapit si Orly sa driver's seat habang binubulag ang taong nasa telepono na may makintab na logo sa harap ng kotse. Nagsimulang magpakyut ang hostess matapos makita ang logo ng kotse. Tutupad ka sa pangako mo ha. Nag-leave ako ngayong gabi para lang makita ka. Hindi ka basta-basta hindi sumipot dito, di ba? Syempre hindi. Napamura si Orly. I'll be honest with you. Sinabihan akong sunduin ng isang kamag-anak sa kanayunan. Akala ko yung master na ang maipapakilala ko sa mga kaibigan mo. And yet, itinutok ni Orly ang camera kay Harvey. Napabuntong hininga ang babaeng hostess. Diyos ko. My besties are destined to be married into wealthy family, you know.
Kalimutan mo ang isang kawawang hikbi na tulad niya. Basta palayasin mo na lang siya at bigyan ng pera. Maghihintay ako sa apartment. Nakasuot ako ng sailor uniform ko ngayong gabi. Binigyan ng flying kiss ng hostess si Orly habang inilalantad ang malalim na cleavage bago nagdilim ang screen. Nag-aapoy si Orly sa pagsinta. Siya ay desperado na kaya niyang pumunta sa screen at gawin ang kanyang ginagawa sa puntong ito. Natural, wala siyang balak na dalhin si Harvey kahit saan. Inilibot niya ang kanyang mga mata bago naghagas ng $15 sa harap ni Harvey. I have important matters to attend to. I don't have to take you anywhere right now. Here's $15. Call yourself a cab. Tandaan, pagdating mo sa iyong lugar, alam mo kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin. Basta behave ka, ako na ang bahala sa iyo sa kumpanya kung may gulo ka. Binuksan ni Orly ang pinto, at handa na siyang umalis. Bam! Kalmadong lumapit si Harvey bago sinipa ang pinto ng sasakyan. Oh! Hindi nakapag-react si Orly. Natapilok ang kanyang binti nang magpakawala siya ng nakakakilabot na sigaw sa sakit. Padabog siyang umalis sa driver's seat bago galit na pinandilatan si Harvey. Bastos ka, binigyan kita ng chance, gusto mo bang mamatay o ano? Akmang sasampalan na ni Orly si Harvey. Sampal, sa halip ay ibinao ni Harvey ang likod ng palad sa mukha ni Orly. Siya ay bumagsak sa lupa nang ang kanyang mukha ay lubos na namamaga bago sumugod sa trunk ng kanyang kotse, naglabas ng isang baseball bat nang siya ay malamig na tumawa. I'll fucking kill you, you bastard. Casual na inilabas ni Harvey ang kanyang telepono bago nag-type ng site ng Dern. Ipinakita niya kay Orly ang isang platform. Nag-donate siya ng $400,000 sa hostess na si Moon Moon, at naging nangungunang donator para sa buwan na iyon. Mali ba ako? Sabi ni Harvey pagkatapos sumulyap sa phone niya. Natigilan si Orly. Paano? Paano mo nalaman? Lahat ng funds from the account from the company itself. All out ka talaga para lang makipag-hook sa babae, di ba? Di ka ba natatakot na lamunin ka ng buo? Ang daming pera na malamang hindi mo mababayaran. Kung sasabihin ko ba ito sa Diyosa mo, pipilitin pa ba niyang makita ka ngayong gabi? Bahagyang ngumiti si Harvey York kay Orly. You're spouting nonsense. Of course she wouldn't believe you. Gulat na bulalas ni Orly. Mabilis niyang sinubukang ilayo sa kanya ang phone ni Harvey. Pero bago pa niya magawa, agad siyang napahiga sa lupa. Alam ko ang bawat donasyon na natanggap niya, at alam ko kapag online siya sa bawat oras. Sa tingin mo ba hindi siya maniniwala pagkatapos niyang malaman iyon? Naningkit ang mga mata ni Orly. Paano mo nalaman lahat yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Orly, na nanginginig ang mga mata nito. Hindi ka naman boss ng Dern ngayon di ba? Sampal. Sinampal ulit siya ni Harvey sa mukha. Tingnan mo, kung tama ang hula mo, hahayaan kitang gawin ang lahat ng gusto mo nang hindi ka pipigilan. Ngunit kung mali ka, ginagarantiya ko na malalaman ito ng lahat sa Dern. Casual na umupo si Harvey sa backseat pagkatapos noon. Maaaring magpakitang gilas lang si Orly online dahil sa isang hiniram na donasyon at sa magarbong sasakyan ng kumpanya. Ipinagmamalaki niya ang lahat ng pera sa maraming iba't ibang hostess sa nakalipas na 2 buwan. Sabi nga, isang beses lang siyang naging top donator. Iyon ang una niyang pagtangka sa isang hostess na makipagkita. Gustong-gusto niyang anihin ang kanyang mga gantimpala bago ang anumang bagay. Masama sa kanya kung sisirain ni Harvey ang lahat. Automatikong nagpipigil siya ng galit nang ginawa niya ang lahat para maging magaling na driver. Walang pakialam si Harvey nang walang pakundang ang pinaharurot ni Orly ang sasakyan habang patuloy na bumusina. Hindi siya masasaktan kung may aksidenteng mangyari, ngunit kung ano ang mangyayari kay Orly depende sa sarili niyang ginagawa. Dahil doon, hindi na siya mapakali na harapin ang isang maliit na pritong tulad nito. Sa halip, kinuha niya ang data ni Dern sa background. Batay sa ugali ni Orly, kung patuloy siyang nanghihiram ng pera para sa mga donasyon. Matatapos na siya sa loob ng 1 buwan. Bakit mag-aaksaya ng mas maraming enerhiya sa isang lalaking tulad nito? Pagkababa ng telepono,
tumingin si Harvey sa labas ng bintana. Walsing, isang sinaunang lungsod na may higit sa 1,000 taon na halaga ng kasaysayan at pati na rin ang pangunahing lungsod ng bansa mismo. Kung ikukumpara sa mga skyscraper ng Mordo, tila mas elegante at old school si Walsing. Ang Mordo ay isang lungsod para sa mga nagsisimula, ngunit ang Walsing ay isang lugar para sa tunay na hindi maaarok na mga tao na may malalim na kasaysayan. Ang nangungunang 10 pamilya at ang 5 nakatagong pamilya ay palaging nagkakasalungatan dito. Marami ring puwersa sa labas ang nagsisikap na masangkot sa maputik na tubig dito. Kahit na ang pinakamayayamang tao sa ibang lugar ay kakamot lang sa ibabaw ng Walsing. Nakita ni Harvey ang maluho na lukang komersyal na mga gusali sa mga suburb. Ang bawat gusali doon ay kumakatawan sa isang nakakatakot at makapangyarihang organisasyon. Sa mga file na ibinigay ni Yvonne Xavier, maaaring kontrolin ng Country H Commercial Group ang iba pang mga organisasyong may mayamang kasaysayan at bumuo ng isang hanay ng mga panuntunan sa mundo ng negosyo ng bansa. Hindi kalabisan na isipin na ang chairman ay bilang hari ng mundo ng negosyo. Iyon ang dahilan kung bakit nangyari ang isang malaking salungatan sa loob ng ipahayag ng chairman ang kanyang pagre-retiro bago magpasya na si Harvey ang dapat na kunin ang posisyon. Sabi nga, alam niyang hindi rin magiging ganoon kadali ang mga bagay. Tiyak na hindi susuko ang vice chairman na si Leighton Xavier sa napakagandang pagkakataon na umangat sa kapangyarihan. Vroom! Habang pinag-iisipan ni Harvey York ang sitwasyon, nagparada ang kotse sa harap ng isang marangyang restaurant. May mga katulad na establishmento sa Walsing kung saan nagkakahalaga ng libu-libong dolyar ang mga pagkain. Ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang tumuntong sa mga lugar na tulad nito. At ang Gare Pavilion, ang gusali sa harap, ang pinakamaganda sa kanilang lahat. Ang royal chef sa panahon ng Wei Dynasty ang namamahala sa maalamat na lugar na ito sa Walsing. Kahit na ipinamana sa henerasyon hanggang sa henerasyon, ang lasa ay hindi nagbago kahit kaunti. Para sa maraming tao, ang pagkain dito ay isang bagay na dapat ipagmalaki sa buong buhay nila. Hindi inaasahan ni Harvey na mag-aayos si Mandy Zimmer ng ganitong lugar para lang ma-welcome siya. Sabi nito, mabilis pa rin siyang lumabas ng sasakyan. Nakatanggap ako ng balita mula sa departamento ng concierge na iniimbitahan ka ni Miss Mandy dito, Mr. York. Sasamahan ka ngayon ng mga kilalang tao sa mundo ng negosyo ng Walsing. Hihintayin ka nila sa deluxe room. Please. Tama. Sinabi ng sekretarya ni Miss Mandy na mahuhuli sila dahil sa masikip na trapiko at mauna na kayo. I handle your luggage. Ang ugali ni Orly ay naging 180 degrees. Sa isang banda, natutunan niya ang kanyang leksyon matapos na mamaga ang kanyang buong mukha. Sa kabilang banda, nagsisimula na siyang magduda sa pagkatao ni Harvey. Higit sa lahat, si Mandy ang nag-imbita sa kanya dito. Hindi alam ni Orly kung ano ang relasyon nila. Ngunit dahil sa pambihirang pagkatao ni Mandy, sapat na iyon para magpakita ng maraming problema. Orly desperately na umaasa na si Harvey ay palayain siya off the hook. Kung hindi, ang mataas at makapangyarihang young master ng concierge department ay nasa matinding problema. Sabi nito, casual na hinablot ni Harvey ang kanyang bagahe bago pumasok sa loob, hindi pinansin ang presensya ni Orly. Matapos makita ang kanyang mga plain na damit, nais ng concierge na pigilan si Harvey na makapasok sa loob. Gayunpaman, pagkatapos makita ang Maybach sa likod niya, nag-alinlangan sila sandali bago nagpasyang huwag gumawa ng anumang bagay. Bago makarating sa front door, tinanong ni Harvey ang staff kung saan ang deluxe room. Magalang siyang kumatok sa pinto habang nakalagay ang kanyang bagahe sa lupa. Nako! Dapat na si Mandy at ang iba pa. Narinig ang mga hajek-hik sa likod ng pinto. Karaniwang medyo kuripot si Miss Mandy, pero napagpasyahan niyang e-treat tayong lahat sa napakasarap na pagkain. Siguraduhin na huwag magpigil kapag nag-order tayo, lahat. Isa pa, may bisita pa daw si Mandy dito, at lalaki yun. Dahan daw ang binuksan ang pinto. Isang magandang babae na nakasuot ng damit na malapit ng mag-30s ang nagpakita kay Harvey na nakangiti.
Natigilan siya nang makita ang mukha ni Harvey. Siya ay likas na tumingin sa pulso ni Harvey bago nakita ang isang luma na Rolex na relo. Pagkatapos ay ang kanyang ordinaryong damit na may mga bagahe sa kanyang kamay bago nakaramdam ng tuluyang hindi makapagsalita. Ito ang deluxe room, diba? Tanong ni Harvey na tuluyang hindi pinansin ang tingin ng babae. Tama ka, kung gayon, nasa tamang lugar ako. Hinihiling ni Mandy na sumama. Casual na sumilip si Harvey sa screen sa loob ng kwarto. Kabanata 6165. Ang silid ay humigit kumulang 2,000 talampakang kwadrado na may bilog na mesa sa gitna at isang 10 pirasong sopa sa magkabilang gilid. Isa itong eleganteng tanawin. Nakahawak sa sopa ang 8 fresh-faced na tao nang marinig nila ang kaguluhan. Ang kanilang mga mata ay maliwanag na nagpapakita ng mapang-asar na mga titig nang makita nila ang mga damit ni Harvey York. Lahat ng uri ng tao ay naninirahan sa isang lugar tulad ng Walls Inn. Ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tao ay malaki rin. Ang mga kabataan ay pawang mga kilalang figure ng upper social circle, mayayamang babae at young masters. Gabi at araw ang kanilang katayuan kumpara sa mga ordinaryong tao. Walang random na tao ang maaaring makipag-ugnayan lamang sa bilog na ito, o alinman. Ang babae sa harap ng pinto ay napahawak sa kanyang sentido bago siya kumunat ang noo. Are you telling that Mandy sent you? Paano ka nakapasok sa building in the first place? Natural, alam ng babae kung paano gumagana ang Guerre Pavilion. Ang mga taong may damit na tulad ng kay Harvey ay karaniwang pinipigilan sa labas. Dinig na dinig ni Harvey ang nagdududang tono ng babae. Siyempre, sa front door ako dumaan. Casual siyang pumasok sa kwarto. Wala siyang nakilala sa loob, ngunit hindi siya mapakali na magsalita tungkol sa kanyang kawalang kasiyahan dahil si Mandy Zimmer ang nag-ayos nito. Bumantong hininga ang babae sa harap ng pinto bago sinukat si Harvey, saka nagpakita ng mukha ng realisasyon. Hindi ka naman ang ex-husband ni Mandy ngayon, diba? Yung sa South Light, tumango si Harvey. Ako iyon. Lahat ay nagpakita ng mapaglarong tingin matapos marinig ang mga salitang iyon. Akala nila si Mandy ay may tendensya sa mga prince o young master. At gayon paman, ito ay ang kanyang dating asawa. Narinig kong sinabi ni Auntie Lillian na humiwalay ka na kay Mandy. What? You had a bad and decided to cling to her again. Are you here to take advantage of her or something? Isang magandang babae na may maikling buhok at purple na eyeliner ang inilapag ang kanyang tasa ng tsaa bago tumingin kay Harvey nang may pagtataka. Iyon ay sinabi, natatakot ako na ito ay isang masamang panahon. Alam ito ng bawat solong tao dito. Ang young master ng pamilya Thompson, si Hector Thompson, ay hinahabol si Mandy kamakailan. Kahit bulag siya, halatang alam niya kung sino ang pipiliin niya. Nagtawanan ang lahat. May napagtanto ang babae sa front door. I get it now. No wonder na late si Mandy ngayon. At the end of the day, she don't want to see the kept man. Since may past pa sila, it wouldn't be appropriate for her to be so blunt. She invited us to such a high-class establishment so we can tell him instead. Ipakita natin sa kanya kung gaano siya kaiba sa klase kumpara kay Mandy. Parang gabi at araw. Harvey, diba? Let introduce myself. Ako si Liberty Hughes, chairman ng Liberty Group. Tapos, tinuro ni Liberty yung babaeng maikli ang buhok. Siya si Ann Howell, ang presidente ng Sturm Finances. Siya si Landon Xavier, kamag-anak ng pamilya Xavier. Tinuro ni Liberty ang ilang tao bago tumingin ng masama kay Harvey. Sa anumang kaso, lahat kami ay mga tao mula sa itaas na mga social circle. Lahat kami ay mga young masters at mayayamang babae. Si Mandy ang pinuno ng ika-9 na sangay ng pamilya Jean. Natural na kabilang din siya sa bilog. Normally speaking, people like us would never even can contact with people like you. It's already a huge blessing for you to even talk down like this. You should know you're not worthy to have a goddess like Mandy. A losers like you would never get a chance. Kaya nga sinasabi ko ito para kay Mandy ngayon.
Since you know the difference between you and us, you should just leave already, stop pestering Mandy already. Naglabas si Liberty ng isang stack ng pera. Here's $1,400. Consider this your ticket back to where you belong. No need to pay it back, either. Ginagawa ko lang ito dahil naaawa ako sa iyo. Malamig na tinitigan siya ni Harvey. Correct. Itinulak ang pinto, at pumasok si Mandy. Nandito ka na pala, Harvey. Agad niyang nakilala ang likod ni Harvey. She spoke with mixed feelings, since hindi pa niya nababasa ang kwarto. Pakiramdam niya ay napunit siya nang itago sa kanyang bag ang 9-eyed beads. Kung tutusin, alam niya kung gaano kahirap hawakan ang mga ito. Dahil nakuha ni Harvey ang mga ito, at ipinadala niya ang mga ito sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga mapagkukunan, ito ay higit pa sa sapat upang i-highlight ang maraming problema. Gayunpaman, hindi maaaring sabihin ni Mandy ang lahat ng ito sa harap ng publiko. Right, since you call the way here, we'll talk after having food, she said to Harvey with a forced smile. Inihanda ko ang kwarto para sa isang mahalagang bisita. Maswerte ka na may iba siyang ginagawa ngayon. Tumingin si Harvey sa Diyos ang nasa harapan niya bago ngumiti pabalik. Alam niyang sarcastic lang si Mandy. Ito ang una kong pagkain sa isang lugar na ganito kamahal. Sabi niya, siguraduhing makakain ka ng busog, at huwag mong palampasin ang anumang bagay, panunuyan ni Mandy. Ito lang ang nabibigay mo ng paggamot, okay. Nag-aaway ang dalawa. Ngunit sa iba, ito ay malinaw na kakaiba. Si Liberty at ang iba ay nagpapakita ng labis na paghamak matapos makitang sinamantala ni Harvey ang buong sitwasyon. Kung hindi dahil kay Mandy, aalis na sila agad. Sa wakas ay napansin ni Mandy ang iba, at malumanay na ngumiti sa kanila. Sorry, everyone. I was late because of a traffic jam. Let's eat. No need to hold back. Seryoso ka, Mandy. Naglabas si Ann ng isang manipis at mahabang tabako, at huminga. Mali ba ang narinig ko? Let's confirm. You want us to sit with your damn ex-husband? Kahit narinig ni Mandy ang sinabi ni Ann ay nanatiling nakangiti si Mandy. Inimbitahan ko kayong lahat dito dahil good friends ko kayo sa Walsing. May problema ba? Tanong niya. Siyempre meron. You should know na inimbitahan din natin si Young Master Reggie dito, diba? Sabi ni Ann, anak siya ni Leighton, ang vice chairman ng Country H Commercial Group. Since the chairman's retire soon, Mr. Leighton will be one of the strongest competitors to the throne. At the end of the day, ang mga taong tulad natin ay nangangailangan ng suporta ng organisasyon. Kailangan din nating sumunod sa kanilang mga alituntunin habang nagnenegosyo sa loob ng bansa. Ikaw ang nag-organisa ng lahat ng ito. Pero si Young Master Reggie ang importanteng bisita. Karapat-dapat pa bang kumain ang dating asawa mo? Karapat-dapat pa ba siyang kumain kasama ko? Napangiti si Harvey. Para sa kanya, si Reggie ang walang karapatan. Kung tungkol sa magiging chairman, nakatayo siya sa harap ng lahat sa mismong sandaling ito. Tama na sumunod sa mga alituntunin habang nagnenegosyo dito, sabi ni Mandy. Ngunit huwag magkamali. Ang Country H Commercial Group ay isang entity ng lahat ng negosyo ng bansa, at hindi ang ating boss. Sa tingin mo anak ng isang vice chairman ang papalit sa pwesto ko dito bilang rightful host. Hindi ka ba masyadong nag-iisip, Ann? Tila napaka-elite ni Mandy sa mga sandaling iyon. Casual niyang ibinato ang pang-iinsulto bago hinawakan ang kamay ni Harvey at inakay ito sa kanilang upuan. Halika, kain na tayo. Manood na lang siya kung ayaw niyang umupo sa atin. Napatingin si Harvey kay Mandy, na mas mabangis siya kumpara sa dati. Naging kakila-kilabot ang ekspresyon ni Ann. Alam niyang si Mandy ay isang babaeng may kakayahang maging pinuno ng ika-9 na sangay ng pamilya Jean. Pero not to the point na baliwalain ng ganun ang pamilya Xavier. Si Ann ang nagbigay ng pagkakataon kay Reggie sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanya. At gayunpaman, nagpasya si Mandy na dalhin ang kanyang sariling lalaki sa halip. Sinulyapan ni Mandy ang iba, at binigyan sila ng isang mahinang ngiti. This is Harvey, everyone.
You all should know him by now, ex-husband ko na rin siya. But right now, he's a good friend of mine. He shared to expand his business. You should all get along and take care of each other. Dahil sa sobrang komplikado nilang relasyon, walang ideya si Mandy kung paano ipakilala si Harvey sa iba. Si Liberty at ang iba ay nalito, at tumanggaw lang sila kay Harvey para magpakita ng respeto kay Mandy. He's here to expand her business. Sounds nice. Walang intensyon si Ann na itago ang kanyang galit sa puntong ito. Just say that he's here to take advantage of you. Tingin mo walang nakakaalam kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Walang mag-iisip na pipi ka sa shut up, Ann, sabi ni Mandy. At saka, Harvey has been helping quite a lot, but I haven't done anything for him in return. If he's taking advantage of that way, then nobody else here deserves to have that opportunity. Medyo naantig si Harvey matapos marinig ang sinabi ni Mandy. Kahit gaano pa kalala ang ugali niya kahit anong mangyari sa pagitan nilang dalawa. Isang bagay ang sigurado, palagi siyang kasama niya. Hey, siya ay dapat na medyo mahusay sa kanyang trabaho kung gayon. Hinigop ni Ann ang kanyang tabako, at malamig na ngumiti. Hindi man lang ako maghahanap ng ganito sa club. I'd least get myself someone with 8-pack, or a trainee from Country J. You haven't seen enough men, Mandy. Baka isama kita sa pamamasyal sa Country J. You'll finally understand what you're missing out on after that. Mandy glared at her. I'm not interested in hooking up. Kinagat ni Ann ang kanyang mga labi. Lahat ng tao sa bilog ay kilala ang isa't isa. Paano ka dapat umarte na parang isang mayamang babae na walang kaunting mga gwapong lalaki sa paligid? Napangiti ang mga babae matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi pa nila naranasan ang ginawa ni Ann, pero matagal na nilang naririnig ang tungkol dito. Ang mga lalaki ay nakaramdam ng bahagyang awkward, at pinandilatan ng masama si Harvey. Paano siya magiging walang hiya? Siguradong magaling talaga siya sa trabahong ito o ano? Muling itinulak ang pinto. Pumasok ang isang kamay at maamo na lalaki na nakasuot ng Givenchy haute couture suit na may golden-rimmed glasses. Itinaas niya ang kanyang kamay upang tingnan ang kanyang Vacheron Constantine na relo na may ngiti sa kanyang mukha. Sorry, everyone. It's the city speak ours, you all understand. Gaano man kalaki ang aking rundown na second-hand na sasakyan, wala itong magagawa kundi gumapang sa bilis na parang suso sa ganitong lungsod. Nagtawanan ang lahat matapos marinig ang nakaka-deprecate na biro. Si Ann, na kanina pa nagpapakita ng nakakakilabot na ekspresyon, ay nagsimulang twist ang isang hibla ng kanyang buhok bago humarap na may mapang-akit na tingin sa kanyang mukha. Sa wakas nandito ka na, young Master Reggie. Sabi niya habang nakapulupot sa braso niya. The room's a lot less grand without you here. Halika, maupo ka. Pwede ka na lang uminom bilang parusa sa pagiging late. You can't bully like this, Miss Ann. I'm not that good of a drinker. Sabi ni Reggie. At saka, hindi mo mabiblame my stupid car. Sinasabi ng mga tao sa online na palaging iwasan ng mga driver ang mga second-hand na kotse. Hindi ganoon ang pakiramdam noong ako ang nagmaneho sa akin. Kakailanganin kong bumili ng Aventador para makita kung ito ay magiging mas mabuti sa susunod. Patuloy na ipinagmamalaki ni Reggie ang kanyang segunda manong sasakyan para sa pangungutya. Nagbibiro ka, young Master Reggie. Sa tingin mo hindi ko alam na Porsche Panamera ang minamaneho mo. Kung iyon ay isang rundown na kotse, paano ang aming Mercedes at BMW? Ang mga Porsche ay mga sira-sirang sasakyan, tama. Hindi ako nagsisinungaling. Ang maingat na pagpapakitang tao ay palaging ang pinaka-nakamamatay na anyo ng pagpapakitang tao. Natigilan sandali ang mga tao bago natauhan. Medyo nagulat ang magagandang babae. Ang Walsing ay isang lugar na puno ng napakayayamang tao. Gayunpaman, hindi lahat ng tao dito ay kayang bumili ng Porsche Panamera. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.
You should lend the car for a stroll after our meal, young Master Reggie. May magpapainit ng bago mong sasakyan, after all. Ngumiti si Anne sa kanya. Inihagis ni Reggie sa kanya ang susi ng sasakyan. Kunin mo na. Ibalik mo na lang kapag nainis ka na. Anong mapagbigay na tao? Parang sinadya ni Anne na mabigla, saka pinandilatan ng mahaba at singkit na mata si Harvey. People just can't compete at all. Street money like dirt, while others would try their hardest just to take advantage of others. Hindi pinansin ni Harvey ang mga panlalait ni Anne at casual na humigop ng tsaa. Ang tsaa ng Gare Pavilion ay medyo kahanga-hanga, lahat ng bagay ay isinasaalang-alang. Hindi kailanman nagustuhan ni Mandy ang mga show-off, at hinamak niya ang mga tao na nagtatago rin ng mga pang-iinsulto sa sarili nilang mga salita, ngunit napagpasyahan niyang huwag na itong banggitin dahil walang pakialam si Harvey. Tama, lahat. Pinitik ni Reggie ang kanyang mga daliri. Ang aking ama ay nagdala ng mga souvenir pagkabalik mula sa Desert Province. It's not something impressive, they're called the Nine-Eyed Beads. Balita ko matagal na sila na hindi nakikita. No need to hold back, there's one for everyone. Inilabas ni Reggie ang isang cotton box at iniabot sa lahat ang mga ordinary-looking beads. May narinig ako tungkol sa mga bagay na ito na sobrang dalisay, at magkakaroon ka ng walang katapusang mga benepisyo kung pananatilihin mo ito sa iyo. Hindi ko alam kung totoo ang mga ito o hindi, kaya kunin mo na lang ito ng may kaunting asin, okay? Inilabas ni Reggie ang isang pink na butil bago ibinigay kay Mandy. Isang magandang beads para sa magandang babae. Dapat mong kunin. Naningkit ang mga mata ni Mandy bago siya sumulyap kay Harvey. Salamat, young Master Reggie. Ang maalamat na eyed beads. Mukhang nagulat si Liberty. Mukhang imposible daw sa kanila na makakuha nito. Ang mga sekta lang ng Desert Province ang magkakaroon ng ganito. They're all priceless, too. Nakakita ako ng isa pabalik sa Hong Kong na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar sa isang auction. Malamang na gumastos ka ng milyon-milyon sa lahat ng ito. Masyado kang mabait, young Master Reggie. Hindi napigilan ni Liberty na purihin si Reggie sa kanyang kabutihang loob. Ang iba ay hawak ang mga beads na parang sariling sanggol, at natural na narinig nila ang kasaysayan ng mga beads. Nang lapitan ni Reggie si Harvey, walang laman ang mga kamay nito. Medyo nahihiya daw siya dito. Ito dapat ang una nating pagkikita. Hindi ko akalain na may isa pang tao dito. Please, don't mind him. Wala man lang siyang karapatang makaramdam ng ganoon, sabi ni Anne na kinurot ang labi habang nilalaro ang kanyang beads. This is a good friend of Mandy's. He got invited here since he expanded his business in Walsing. What a great blessing to us at all. Isang karangalan na makasama si Sir York. Oh, ikaw ang maalamat na dating asawa ni Miss Mandy. Ubu, good friend, ha? Isang pekeng ngiti ang ipinakita ni Reggie. How about this? I'll get another bead from my father for Mandy's sake. Consider it a meeting gift. But, you're not allowed to sit with us tonight. Kabanata 6170. Natigilan ang lahat, pagkatapos ay tumingin ng malalim kay Harvey. Ang isang beads ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar, kung tutuusin. Ang lalaking ito ay hindi marunong magbilang ng napakaraming zero. Nakakakuha siya ng ganito kamahal para lang hindi sumama na maupo. Tiyak na nakikinabang siya dito, ngunit ito ay nakakahiya. Nagdilim ang mukha ni Mandy. Bago pa siya makapagsalita ay nagsalita na si Harvey. Kalimutan mo na, isa lang itong beads mula sa isang stall sa gilid ng kalsada na nagkakahalaga ng $1. Hindi ko kailangan ng ganoon. Natahimik ang lahat, at naging kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. What do you mean by that? Isang nakakakilabot na ekspresyon ang ipinakita ni Anne. Ex-husband ka ni Mandy, pero wala kang karapatang makipag-ugnayan sa mga tao sa circle namin. How dare you insult na ganyan ang mga regalo ni young Master Reggie? Maliban sa mas lalo ka pang manggalit ng iba, ano pa bang magagawa mo? Natigilan si Mandy, at hawak-hawak niya ang hindi mabibili na 9-eyed beads sa kanyang bag.
Kung pag-iisipang mabuti, iba ang pakiramdam ng tinaguriang nine-eyed beads na hawak ni Reggie, kumpara sa mga mayroon siya. Sinasabi mo na niloloko ko ang lahat ng mga pekeng gamit. Malamig na tumawa si Reggie, sa wakas ay nabanyag ang kanyang tunay na kulay. Let tell you something. I'll give you a chance to apologize as respect for Mandy. Lumuhod ka. Kung hindi, kung gayon ay wag mo nang isipin na mag-expand dito. Kung sasabihin ko ang salita, hindi ka makakakuha ng anumang pagbabago para sa pagkain. Ginagarantiya ko ito. Nagpakita si Reggie ng isang mapagmataas na ekspresyon, at nagsasalita siya na parang umiikot sa kanya ang waltzing, na parang hari. Kumunot ang noo ni Mandy. Hindi yun sinasadya ni Harvey, young Master Reggie. Dapat aminin ng mga tao ang kanilang mga pagkakamali, Miss Mandy. Sigaw ni Anne, galit na galit. Kahit na siya ang iyong pinangalagaan, hindi mo siya mapoprotektahan ng ganito. Harvey, mas mabuting managot ka kung tunay kang lalaki. Grovel in front of young Master Reggie as an apology. Now, kung hindi, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Kahit hindi mo iniisip ang sarili mo, at least gawin mo para kay Mandy. Ang lahat ay tumingin kay Harvey ng mapanukso, iniisip na siya ay isang ignorante lamang na nagsisikap na pasayahin ang karamihan. Gayunpaman, walang intensyon si Harvey na lumuhod. Hinawakan niya ang pink na beads ni Mandy, at nagsimulang magsalita. Wala kahit 100 sa mga beads na ito, at karamihan sa mga ito ay pag-aari ng mga collector o mga sekta. Mahirap makakita ng ganito sa labas. Narinig ko na ang mga matatanda sa nangungunang 10 pamilya ay kailangang gumawa ng malaking sakripisyo para lamang makakuha ng kahit isang eyed bead. At gayon paman, itinuturing mo itong isang laruan na maaari mong makuha anumang oras. Sinasabi mo na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Hamalakhak si Harvey. Nabalitaan ko rin na ang Formosa ay mayroong maraming gawang tao na mga kwintas na tulad nito. Ang malalaking piraso ng agata ay puputulan at yukit, pagkatapos ay hahaluan ng mga kemikal. Malamang na magkakaroon ka ng kanser sa balat kung paglalaroan mo ito ng matagal, huwag subukan na magsuot nito.